Ayan. Sige, sisimula na ako. So, sa Math 2, ang pinag-aaralan dyan is yung integrals. So, para malaman natin kung ano yung integrals, di ba sa Math, meron tayong addition, ang kabaliktaran niya ay subtraction. Ang multiplication naman, ang kabaliktaran niya ay division. Sa calculus, di ba pinag-aralan na natin yung derivatives? Ang kabaliktaran naman niya ay integrals. Okay, so, ayan, pinakita ko lang. For now, I think, tuturo ko muna yung power formula, power rule. So, ang formula nan ay kapag nag-integrate tayo, bakit mo? Yan. Pag-integrate na x to the n power, yan daw ay nagiging x to the n plus 1 over n plus 1 plus c. So, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit may plus c. Pero ngayon, tanggapin mo na lang muna na may plus c talaga yan. So, example agad tayo para masingkin na natin yung paano proseso nito. So, example muna, yung integrate natin si x squared dx. So, following tong formula, yan daw ay yung x, copy lang natin. Yung n natin is ito, based dito, di ba? So, n is equal to, ito pala yan. So, x raised to 2 plus 1 over n, which is yung 2. So, 2 plus 1 plus c. Simplify natin, magiging x 2 plus 1, magiging 3 over 3 plus c. Ayan ang sagot natin. So, to prove na ito talagang integral niya, ditong x squared, try natin i-derive tong x cube over 3. So, x cube over 3, derive natin. Yung plus c, wag na naman natin pansinin. Mamaya papaliwanag kung bakit. So, pag nagde-derive tayo, yung mga coefficient, ilalabas natin, di ba? Ito, meron tayong 1 over 3. Labas natin yan. Magiging 1/3 d over dx. Tapos i-derive natin yung x cube. Magiging 1/3 3x squared. Di ba? Simplify natin. Makakancel natin si 3. Tsaka ito, yung 1/3. Ang natitira na lang si x squared, which is ito, yung una nating function. Di ba? Bumalik siya dito sa x squared. So, what I mean by this is, ni-integrate natin siya. Tapos, dinerive uli natin tong sagot. Bumalik tayo dito. Ibig sabihin, tama yung sagot natin na x cubed over 3. Okay? So, gets ba? Sabihin mo lang kung... Yes. Okay, good, good, good. Ano yung ano nga yung ibig sabihin ng symbol na parang F doon sa unahan? F. Parang F na symbol. Ito. Ah, Yan ay yung integral sign. Ayan, ganyan. Ibig sabihin lang na mag integrate tayo. Kung sa derive, meron tayong d over dx, di ba? Nagsisignify na i-derive natin itong function. Sa integral naman, gagamit tayo ng integral sign, tapos merong dx dito sa dulo. Lagi may dx dyan. Hindi ko alam bakit, pero sige. Okay ba? okay. Good, good, good. So, ngayon, pag-usapan natin, bakit may plus C? So, ilang buray ko lang to.
Okay. So, what if ang i-derive natin is x cubed over 3 plus kahit anong number, sabihin natin 3. So, based sa kanina, yung pag dinerive to, yung x cubed over 3, ay, x cubed, x cubed over 3 nga. Yan ay magiging x squared plus, pag dinerive natin, yung si 3, di ba, sa derive, pag nag-derive tayo na, wait lang, ng any constant, yan ay laging 0, di ba? So, yan ay x squared plus 0. Pag sinimplify, naging x squared. Kanina, pinag-usapan natin yung nire-review yung x cube over 3 na walang plus, di ba? Talagang x cube over 3 lang. Ang kinalabasan niya is x squared din. Ibig sabihin, pag dinerive tong function na to, tsaka itong function, parehas na x squared. Ang ibig sabihin nan, kapag meron tayong plus constant, which is yung 3, parehas pa rin, parehas pa rin yung lalabasan nilang x squared, which is ito. So, yung plus 3, nire-represent niya yung c, which is yung constant. Kasi pag ginawa natin, let's say, 7, ang kakalabasin pa rin nun is x squared. Kasi, pag dinerive natin si 7, 0 ang kakalabasan, tapos ito, derive din, x squared pa rin yung magiging derivative nitong function. Ito. So, kaya may plus c lagi. Wag kakalimutan tong plus c. Kasi, pretty sure na mamaliin kayo ng professor nyo if walang plus c. Okay? So, keep that in mind lang. So, next example na tayo. Mm-hmm. Burahin ko lang. Magtanong ka lang if medyo magulo ano eh. Okay lang naman. So, next example, integral ng 4x cubed dx. So, pwede nating i-apply yung ito, for formula. Kaso, may pa-apple na 4. Anong gagawin natin? So, sa derivatives, kung maalala nyo, di ba i-derive yan? Pwedeng ilabas si 4. Magiging 4, derivative ng x cubed. Sa integral, pwede rin gawin yun. Okay? So, ilalabas natin si 4. 4, integral na x cubed dx. So, ngayon, kamukha na nito, ito. Diba? Apply natin siya. 4 times ito. Apply natin. X. Yung n is 3. So, x cubed plus 1 over 3 plus 1. Di ba? Dito, bumasel ako dito. Plus c. Simplify. 4 times x to the 4th over 4 plus c. Pwede natin i-cancel tong si 4. Tsaka ito yung over 4. And the sagot na natin is x to the 4th plus c. O, sige. Derive ulit natin si x to the 4th. Derive. Magiging, oops, 4x cube siya, di ba? Ito siya. Charan! Okay?
Sige. Next, Gagamit next, yan ng ano, yung ng, U substitution ba yun? yes, pero sa ngayon, wag muna tayo doon. Kasi kung hindi nyo magagets yung basic, mahihirapan kayong intindihin yung USAB. Pero madali lang yung USAB, han eh. Siguro bukas ko na lang ituturo yung USAB para hindi mabigla yung pag-aaral nyo sa derivatives. Itong mga basics muna yung ituturo ko. Okay lang? Game. Sige, sige. Next example tayo. Hirapan na natin ng konti. Masyado madali yan. Okay. Integral tayo ng root of x dx. So, pwede nating gawing fractional exponent tong x. Magiging x to the 1/2 dx. Di ba? Then, pwede nating i-apply to. Magiging x to the 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 plus c. Simplify. Magiging x to the 3 over 2 over 3 over 2 plus c. Simplify uli. Pwede nating ilagay din sa taas. Magiging 2 over 3 x to the 3 over 2 plus c. Okay. So, gets ba kung bakit yung 3 over 2 natin naging 2/3? Kasi, inangat natin, kukunin natin yung reciprocal nito, which is yung kabaliktaran, magiging 2/3. Ayan. Ito yung 2/3. Okay? Next example tayo. Recorded naman to. So, pwedeng panoorin na lang ulit if masyado mabilis. What if binigay sa atin ay... Yes, ano po yan ay? Teka lang. Yes. Ay, Kurt, teka lang ha. Inuutosan lang ako. Sige lang. A pawn on b5. White has to be careful, though, of some counterattacks against the king side if the white knight journeys so far from home. Hello? Nandiyan ka pa, Kurt? Yes, sir. Okay, okay. Sorry, sorry. So, ang given sa atin ngayon is integral ng dx. Basically, merong 1 dyan. Invisible lang. Kasi 1 times everything is ganyan pa rin.
Hindi na natin sinusulat. Anong gagawin natin dyan? Magmamanipulate tayo saglit. So, di ba lahat ng number raised to 0 is 1? Di ba? So, pwede natin ilagay siya dito. Integral ng x raised to 0 dx. Kasi equal pa rin ito sa 1 dx. Gawa nito. So, apply pa rin ito. Magiging x raised to 0 plus 1 over 0 plus 1 plus c. Magiging x to the 1 over 1 plus c. Or simply, x plus c. So, tuwing makikita mong walang x dito na given, example, binigay lang yung 5 dx, hindi pa to si 5, magiging 5 integral ng dx lang. Automatic, itong integral ng dx, magiging x yan. Based dito sa ginawa natin. Hindi 5x, wait lang, ang layo. Paligid dapat yan. 5x plus 6. Gets ba? Yes, sir. Okay. Next tayo. Ito. Integral naman ng x to the 3 over 7 dx. Apply pa rin ito. X to the 3 over 7 plus 1 over 3 over 7 plus 1. Tapos, huwag kakalimutan si plus c. Plus c is equal to, simplify natin, x to the 3 over 7 plus 1. 7, wait lang. 7 over 7 is 1 din yan, di ba? So, nagiging 10 over 7 siya. So, 10 over 7 over, ganito rin, 3 over 7 plus 1, 10 over 7 plus c. Simplify, tataas natin to. Magiging 7 over 10 times 10 to the 10 over 7 plus c. Okay. Next example tayo. What if ang binigay sa atin ay 1 over x squared dx? So, pwede natin itaas to. Magiging x to the negative 2 dx. So, kaya natin tinaas to para maging kamukha niya itong formula. Kasi sa integrals, panay manipulation siya para maging kamukha niya yung mga formula ng integrations. Ito. Ginawa natin mula dito, manipulate natin, tinaas, para maging ganito. Kamukha na niya, ito. So, ito. X to the negative 2 plus 1, ganun pa rin. Over negative 2 plus 1 plus c. So, simplify. X to the negative 2, negative 2 plus 1, negative 1, over negative 2 plus 1, negative 1 plus c.
simplify, itong negative sign, taas natin. Tapos, itong negative exponent, bababa natin. Okay? So, negative, yung x, ay, negative 1, over, yung x to the negative 1, ibababa. Ayan, plus c. Yan ang sagot. Okay. Next tayo. Ito, nasa quiz namin ito nung nakaraan. Dx over 2. Yan lang ang given. So, pwede nating ilabas itong over 2 dito. Magiging 1 half dx. And, di ba, pag integrate tayo ng dx lang, magiging x yan plus c. So, 1 half, ito, magiging x plus c. Yan ang sagot. Next tayo. Integrate natin si dx over 2 root x. Okay. So, ilalabas muna natin yung coefficients. Itong may 1 half. Labas natin. 1 half. Integral ng ito, gagawin natin tataas natin. Tapos, gagawin natin rational exponent. So, yan yung magiging x to the negative 1 half. Agree ba? Okay. So, ito pa rin. Apply na natin to. Magiging 1 half. Oops, wala pala. X to the negative 1 half plus 1 over negative 1 half plus 1 times to. Simplify. 1 half times negative 1 half plus 1. Yan ay equal sa 2 over 2. Magiging 1 half na lang siya. So, x to the 1 half over 1 half plus c. Simplify. Taas natin to. One half times pag tinaas si 1 half, reciprocal niya ay magiging 2 na lang. 2, pwede 2 over 1. Sige. Pero parehas lang yan sa 2. So, yan na lang. Times x, 1 half, plus c. Simplify ulit. Itong 1 half, tsaka yung 2, makakancel natin. Ang natira na lang ay x to the 1 half plus c. Akin na yung sagot na yan. Pwede rin root x plus c. Parehas lang yan. Okay. Next example tayo. Ito, mahaba-haba ito. Integral ng 1 over 2x squared. Ito yan. Minus 3x to the 3 over 2. Minus 2x to the 5th over 3 dx. Okay. Di ba, pag magde-derive tayo, pwedeng hati-hatiin natin yan. So, kunwari na lang na
De-derive tayo ngayon imbes na integrate. D over dx. Pwede natin siya paghiwa-hiwalayin in a way na magiging 1 over 2x squared. Tapos derive yan. Minus, derive natin si 3x squared. Ay, 3x to the 3 over 2. Minus, derive natin si 2x fifth over 3. Sa integral, pwede rin yan. Pag-iwalay natin tong napakahabang yan. So, ulitin natin. Yan. So, integral ng 1 over 2x squared. Itong dx, kung mapapansin mo may parenthesis dyan, ibig sabihin, i-distribute natin yan ng ganun. So, lahat to, may dx. Minus, integral, ito rin, distribute din yan, yung integral sign. 3x, yan, 3 over 2, dx, minus, integral ng 2x to the 5th over 3 dx. So, first, ilalabas natin yung mga coefficient. Itong 1/2, lalabas. 1/2 integral ng ito, pwede na rin natin itaas. Magiging x to the negative 2 dx. Minus, yung 3, labas natin. 3, integral ng 3 over 2 dx. Lastly, lalabas natin tong 2/3. 3 yan. Sasya na akong pangit, sulat. Minus 2 over 3 integral ng x to the 5th dx. Apply natin to. Magiging 1/2 times x to the negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Lagyan natin ng parenthesis para hindi tayo malito. Pero pwedeng wala naman. For clarification lang. Tapos 3 times x 3 to the 3 over 2 over plus 1 pa yan. Over 3 over 2 plus 1. Minus 2 over 3 times x to the 5th plus 1 over 5 plus 1. Ayan. Yung ganito, pwedeng wala na muna yung plus c. Kahit huwag yun naman pansinin. Sa final answer nyo na lang ilagay. Okay lang yun. So, task ko lang. Simplify natin. 1/2 times x to the negative 2 plus 1. Magiging negative 1 over negative 1. Parenthesis. Minus 3 times x 3 over 2 plus 1. Yan ay magiging 5 over 2 over 5 over 2 minus 2 over 3 times x to the 5 plus 1, 6 over 5 plus 1, 6. Ayan. Simplify ulit. So, pwede nating ibaba to, yung negative exponent.
Tapos itong negative sign, taas na natin. Magiging 1 half x to the negative 1. Pag binaba, x na lang dito. Tapos yung negative sign, lagay na natin dito. Next, minus. Taas natin to. Yung 5/2. Magiging 3 times 2/5 times x to the 5/2. Okay? Simplify ulit. 3 times 2, magiging 6 siya. Lagay na. Sige, mamaya na. Minus. Ito. Times natin itong dalawang fraction. Magiging 2 x to the 6 over 3 times 6. Then ay 18 plus c. Ayan. Simplify ulit. So, wala nang may simplify dito sa una. Copy ko na lang. Minus 3 times 2, magiging 6 over 5. Copy lang to. 5/2. Minus, simplify natin yung 2/18. Magiging 1/9 x to the 6 plus c. Yan yung sagot. So, may tanong ba, Kurt? Or goods ka? Goods. Goods. Okay, so I think last example na muna tayo. Buray ko muna itong lahat. What if ang binigay sa atin ay integral ng x to the negative 1 dx? Pag in-apply natin to, magiging x raised to negative 1 plus 1 over negative 1 plus 1 plus c, diba? Simplify natin, magiging x to the 0 over 0 plus c. Ngayon, hindi tayo pwede mag-divide sa 0, di ba? So, hindi valid yung itong sagot. Hindi pwede yan. Sa power formula, may exception dito na n cannot be equal to negative 1. Instead, kapag naging x to the negative 1, ang magiging sagot natin dyan ay ln x plus c. So, bakit ln x? Tanggalin ko lang ito. So, sabi dito, sa formula na ito, kapag ganito, magiging ln x plus c. So, sagot na nito, ln x plus c. Pero bakit ln x plus c? Pag dinerive natin si ln x, derive. Di ba, ang sagot dyan, 1 over x. And itong x to the negative 1, wait lang, sa baba ko na nalagay. X to the negative 1, pwede natin itaas yan. Ay, ibaba pala. Magiging 1 over x, which is ito. Okay? So, ito lang yung exemption sa power rule
kapag -1 yung exponent. Magiging ln x. Okay? Goods ba? Goods. 5 star. Okay. Attendance. Attendance. Si Argidas ba andyan? Present, sir. Present. Lagundi. Absent po ata. Nako. Okay. So, yun na lang muna, ano? Okay lang? Madami naman. Madami ako na ano. Okay, good. Madami bang rules yung integrals? Maraming manipulation. Yes. Marami ding mga formula na ganito. Hindi naman sobrang dami. Pero may mga ilan na dapat mong tandaan para mapag-integrate ka. Basta panay manipulation kasi siya eh. Para maging similar sa ganito. Okay? For example, ang binigay sa atin ay integral ng 1/x dx. Manipulate natin. Tataas natin itong x. Magiging integral na x to the -1 dx. Kamukha na niya itong formula. Diba? Siguro bukas, same time tayo. Tuturo ko naman yung U substitution. Okay? Yes, sir. Thank you. Sige. Okay. End ko na muna yung call. Good. So, ayun. Okay, bye-bye, sir. Thank you. Sige. Bye-bye.